Palataya mo, dili ka na i-baptize sa iyang Espiritu Santo. Dili ka na i-baptize into one body. Pero kung tinuod ang imong pagtuo, si Jesus ang nakaibalo sa inyong kasing-kasing. Kami wala. Okay? Sige po. Now, bago tayo magtapos, kasi pupulawin na tayo sa time, ito lang gustong sabihin sa inyo. Mayroong relationship and works ang Holy Spirit sa atong kinabuhi matag-adlaw. Ini, ha? The relationship, i-emphasize ko ang relationship, and the works of the Holy Spirit to the believer's daily life. Ulitin ko lang. The relationship and the works of the Holy Spirit to the believer's daily life. Meaning, relasyon o trabaho sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga magtutuo sa matag adlaw. Ano sa siya? Number one, ang iyon sa atong ibasa ko ganina, He is our companion forever. Kasi He will be with you forever, John 14:16. So meaning, unsa man, relasyon nato muna, companion. Atong buhaton nga kining word nga companion, noun. So relasyon nato i-emphasize una dili pang word. Nakikuban siya sa imong relasyon sa balang espiritu sa matag adlaw bilang believer ka, bilang tunay nga Kristiyano, bilang anak mo sa Dios, kauban nimo siya. So therefore, wala nang pagkakataon magsige kag reklamo nga lonely kayo ka. Wala kay ka-istorya, wala kay kauban, kay giingnan ka karon sa Biblia. He will be with you forever. He is your companion forever. Relasyon na nimo sa iya, kauban nimo siya sa matag karon ug unya ug hangtod sa walay katapusan imo siya kauban. Okay? Then the next word or relationship na i-emphasize sa among passage is comforter. Although sa among translation gitawag siya nga helper, kaganina sa atong translation counselor, pero sa original ang tawag sa iya comforter. Mo niya iyang proper or primary nga trabaho, nga role sa usa ka Kristiyano. Siya ang comfort sa imo. Comforter ni mo, Holy Spirit. Panahon nga nabugatan ka, nagka-problema ka, nahadlo ka, naglalaka ka, ug unsa man naa siya. Problema sa ato, kung wala ka kaila sa iya, so wala na ito siya acknowledge, wala na ito siya recognize, something like, wala lang siya. Wala siya na-acknowledge, wala siya na-recognize, naa siya nga comforter, pero nangita ka physical nga comforter. Nakasabot man ta nga ang tanang comforts gikan sa Dios. And God will do that by His Holy Spirit that is in you, abiding in you, living within you. Pwede niya gamitin ng mga tao? Pwede, yes. Pero sabihin ko sa iyo, the comforter himself is living within you. Kung nagkinanglan ng comfort, sa kanya ka muna lumaki. Ha? Siya imong legal comforter. Sa ibang translation, helper. Tutulungan kanya. Sa ibang translation, counselor. Sa kanyang counsel. Wala kang nakabalo sa imong buhaton. Naglibog na ka, na-confused na ka. The Holy Spirit, the counselor, is living just inside you, pero wala siya na-acknowledge. Wala siya na-recognize. Okay? Then, ano pa? He is our teacher. John 14:26. Although ito ay isang word, teach. Pero ang gusto natin i-emphasize, relasyon. Now, mga estudyante, hindi ka tanan. Ngayon natin teacher sa kinder, sa grade 1, sa grade 2. Ano ba ang tingin mo sa teacher mo bilang relasyon? Hindi lang yung work niya sa'yo. Di ba, nire-respeto natin siya? Di ba, grabe ang paggalang natin sa kanya? As a person, ha? Hindi lang natin siya ginagalang dahil tinuturuan niya tayo, pero nakikita natin siya everyday at nasilayan natin kung sino siya, ano ang pagmamahal niya sa atin, ano ang concern niya sa atin, inaayos niya ba ang pagtuturo niya sa atin. At siguraduhin ko sa inyo, gustong-gusto ng Diyos na kilalanin mo ang kanyang espiritu na binigay at naninirahan ngayon sa buhay mo na teacher mo siya. He is your teacher. So if you will acknowledge the Holy Spirit as your teacher, ang ibig sabihin ng dito, ano ang response mo? Listen carefully. Your response is magpaturo. Open your heart
to the teaching of the Holy Spirit. Makikinig ka sa Kanya kasi nagsasalita ang teacher mo. Ginagabayan Kanya sa mga katotohanan na dapat mong malaman at ini-enlighten niya ang mind mo upang maintindihan mo. Tinutulungan Kanya na i-desire mo ang mga katotohanan at tinutulungan Kanya na matanggap mo ang mga katotohanan. That's the Holy Spirit as your teacher. Ayaw niya na doon ka sa deception, doon ka sa kasinungalingan. Gusto niya dito sa kabutihan, sa katotohanan. So gagabayan ka niya, tuturuan ka niya. Pero pakinggan mo siya. He is not only a matter of words na ituro sa iyo. He is a person, your teacher. Teacher siya. Okay? Then yan ang nakasabi, but the counsel of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Teach you all things. Kaya yung learning natin, mga kapatid, receive. Ang iba ay sa atin, medyo malayo-layo na ang narating. Ang atong knowledge, medyo malawak-lawak na. Ang iba naman sa atin, medyo hindi pa. Pero listen carefully. Kaya sa Biblia, mayroon siyang exhorting one another, admonishing one another. Kasi may mga bagay na hindi clear sa iba, pero sa iyo clear na. May mga bagay na ikaw ay naintindihan mo na, sa iba hindi pa naintindihan. Ikaw na nakakaintindi, ikaw yung gagamitin ng Diyos na paintindihin sila. Pero kailangan maghari ang pag-ibig sa panahon na yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, speak the truth in love. Speak the truth in love. Okay? Upang mas madaling matanggap ang katotohanan. Sana po, ngayon na nakilala natin siya as our teacher, and then sa the same pa rin na passage, sinabi doon, He will remind you. And then another passage, bago tayo magtapos, John 16:13, He is our guide. Ulitin natin, John chapter 16, verse 13, the Holy Spirit is our guide. Ano ba ang guide? Ang guide, siya yung namumuna. Yes, may mga spiritual leaders tayo, may mga Sunday school teachers tayo, may mga leader tayo na naggabay sa atin. Pero sabihin ko sa iyo, ang tunay na gabay ay ang banal na Espiritu Santo na nakatira sa buhay mo, na kasama mo. Okay? Ano sabi niya? But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So, the Holy Spirit is active every day. He is guiding each one of us. But now, unsa kang atong response? Unsa man atong tubag sa iyang paggabay? Are we following His guidance? His leading? Importante yan. Pero hindi mo siya ma-follow kung mismo hindi mo alam na may Holy Spirit pa. Hindi mo siya matanggap na guide kung hindi mo alam na kasama mo pala siya. Kung hindi mo siya i-acknowledge. Alam natin na hindi ganyan ang ating pagkakilala sa Kanya. Noon pa man. Kahit ako. Later ko na lang na-realize na ang Holy Spirit pala ay person at pwede mo siya makausap, pwede ka makahinga sa Kanya, pwede mo siyang i-acknowledge, pwede mo siyang i-recognize, pwede ka makipag-fellowship sa Kanya kasi nakasulat sa Biblia. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Yata. And the fellowship of the Holy Spirit. And nakita ko lang noon sa Biblia, our fellowship is with the Father and the Son. Pakinggan ninyo. Nakita ko sa Biblia, 1 John chapter 1, verse 3, our fellowship is with the Father and His Son. Wala Holy Spirit. Sa benediction and the fellowship of the Holy Spirit. Kaya, reminder ito sa bawat isa. Every time na may gatherings na fellowship, katulad ng mga young people, mga hapon, may fellowship sila, huwag nating kalimutan. Our fellowship is with the Father and the Son and the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag nag-gather tayo in the name of Jesus, kasama natin ang presensya ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi tayo nag-fellowship na parang tayo lang, na ato lang ipalit ko na atong mga relasyon sa usap-usap, aron malipay lang ka. Of course, tama na. Dapat ulit ko nyo na itong relasyon bilang magsuon. Kunya, malipay ta diya sa Ginoo. Pero, mas makanindot pa sa fellowship
Kung ang atong fellowship, i-acknowledge natin na nandiyan si Lord. Diba? Maayos tayo pag tumatawa tayo dahil alam natin na kasama natin siya. Di tayo tumatawa dahil sa kasalanan na ginawa ng iba na nagtatawa tayo, na parang na-impress pa tayo, parang na-appreciate pa tayo sa mga kasalanan na kanilang ginawa. Pero tumatawa tayo dahil alam natin na kasama natin si Lord, alam natin na siya, nasa kanya galing ang tunay na kasiyahan, tunay na kasayahan, tunay na kagalakan ng ating mga buhay during sa fellowship. Okay? Sana po, rin sa atin, lumampas na tayo sa oras, tayo ay yumuko, tayo, manalangin tayo, acknowledge natin ang presence of God. Remember, when you come to this church, the only purpose is the glory of God, na gusto mong ibuhos sa kanyang harapan, ang iyong mga pagpupuri kasama ang mga kapatiran, gusto mong purihin si Lord, awitan si Lord, pasalamatan si Lord, sambahin si Lord mula sa iyong puso. Let's come to the Lord. Did you realize now that the Holy Spirit is a person inside you? Do you believe on that truth that the Lord Jesus, that the Word of God from His Scripture nag-reveal sa imo karong nabuntag? Di mo ba na ginadawat mo, ikaw nag-ingon, yes, I believe. The Holy Spirit is a person who is living in my life because I am now a child of God. When in fact, sabihin ko sa iyo, ang pinaka-pruiba, pinaka-ebidensya ikaw belong to the Lord is the presence of the Holy Spirit in your life. Dahil sabi ng Biblia, those who do not have the Spirit of Christ does not belong to Christ. If you truly believe on Jesus, totoo mong tinanggap na si Jesus, acknowledge the presence of the Holy Spirit in your life. He is your companion. He is your comforter. He is your teacher. He is your guide. He loves you so much. When ba ang Holy Spirit ay binigay, dahil alam ng ating Ama na napakahirap mamuhay sa sanlibutan na walang kasama. Nandito ang presence ng wickedness, ang presence ng mga evil forces. Pero pakinggan mo ang salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, greater is He that is in me than he that is in the world. Ang Espiritu Santo na nandyan sa iyong kaloob-looban, living inside you as a believer, is greater than any spirit of this world. Because you are a child of God. Kaya mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Huwag mong ipagsak ang sarili mo at magiging masyadong mababa ang pamumuhay mo. Your style of living ay angat. Angat ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. Thank you, Lord. Come to Jesus. Bawat isa ngayon, siya sa atin ang puso at isipan. Ako ba'y anak ng Diyos? Did I commit myself? Ako ba'y nagdesisyon na noon na maniwala kay Jesus na tinanggap na siya sa aking puso, sa aking buhay? Kung hindi pa, kailan ko yan gawin? Sigurado ka ba? Bukas, buhay ka pa? Bakit ngayon hindi mo siguraduhin na si Jesus ay Panginoon mo na? Huwag na magpabukas-bukas pa, hindi natin hawak ang ating bukas. At kung natanggap mo na si Jesus, anong gagawin mo ngayon? Bakit hindi mo siya purihin, sambahin, paglingkuran ng taos-puso? Sigurado ka ba na may mga araw ka pa at sinasabi mo, next time na lang ako maglilingkod ng maayos ng taos-puso? Kung ngayon lang ang araw mo, wala ka ng time na maglingkod sa Kanya ng taos-puso. So today is your day of your decision to God. If you do not believe yet, this is the moment. Karon na.
Ingon ang Biblia, karon ang top na sa pagdawat sa kaluoy, grasya sa Dios, karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung karon nimo dawaton sa Jesus kini ang adlaw, nga imong gidawat ang iyang kapasayloan, kini ang adlaw nga imong gidawat ang iyang kaluwasan, kini ang adlaw nga imong gidawat ang kinabuhi nga walay katapusan, kini ang adlaw nga imong ngalan isulat dito sa libro sa kinabuhi. Kini nga adlaw nga ang langit ibuksan alang kanimo. Kini nga adlaw ihimo ka sa Dios nga iyang anak. Kini nga adlaw makadukol ka na sa trono sa Dios. Una ka karon diri, medyo nabibigatan ka sa buhay mo. Pagtugan. First, surrender your life to Jesus. Sabihin mo sa Kanya ang iyong mga problema. Ang Panginoon naman ay hindi lang siya para sa panahon ng problema. Pero maawain siya at alam niya ang ating mga kahinaan, alam niya kung ano ang nandito sa sanlibutan. Kaya kung ngayon ay lumalapit ka dahil may problema ka, hindi ka niya ipasag mas walang pahala. Hindi ka niya talikuran. Kung totoo naman ang nasa puso mo, na talagang lumalapit ka, sinasabi mo, Panginoon, pag hindi mo ako tutulungan, ano magagawa ko? Kung hindi ka tutulong sa akin, sino ang tutulong sa akin? Ako'y naniniwala na ikaw ay Diyos na maunawain, Diyos ng pag-ibig, kaya ako'y lumapit sa iyo ngayon na may pananampalataya. Kausapin mo siya, nakikinig siya sa iyo, naawa siya sa iyo, gusto niya ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig ngayon mismo. So just come, sabi ng Panginoon, draw near to God and He will draw near to you. Draw near. Feeling mo ba malayo ka? Kung malayo ka, huwag mong sabihin si Lord ang lalapit sa iyo. Hindi siya lumayo. Ikaw. Kaya ikaw ang lumapit sa Kanya. Lumapit. Draw near to God. Sabi ni Lord, return to me and I will return to you. Ang mga nakaraan mong pabigat sa buhay, talikuran mo na. Maaaring nagbuli ka many times in the past. Maaaring naggalit ka dahil sa mga nangyari in the past. This is the moment to release. Napaka-short lang ng buhay, tapos mamuhay ka ayon sa nakaraan, na kung pwede lang naman palang i-renounce at ibigay sa Panginoon lahat ng nangyari, tapos na, wala na tayong magawa. Kaya talikuran mo na. Surrender mo na sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko mamuhay sa ngayon na nasa inyong presensya. Gusto kong ma-experience, Lord, ang iyong pag-ibig, ang kagalakan sa aking puso, ang freedom. Remember, sabi ng Panginoon in 2 Corinthians chapter 3, verse 15, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. God wants us to be set free, to be delivered. Gusto sa atong lahitong amahan na nagaantag kagawasan. Kagawasan sa unsa? Sa bisan unsang butang na naka-hinder sa iyong glory. Kagawasan sa sala, kagawasan sa kahadlok, kagawasan sa kabalaka, kagawasan sa bisan unsang butang na nagpugong sa himaya sa Ginoo. Huwag mong sabihin wala siyang kapangyarihan. Kaya ayaw mong lumapit sa Kanya ngayong umaga. Sinasabi mo bang walang kabuluhan kung ako'y mag-surrender sa Diyos? Hindi niya kaya akong baguhin? Sister, brother, sabihin ko sa iyo, wala pong imposible sa Diyos. At ang sabi niya, yung tumatawag sa Kanya ng taos puso, hindi niya ipasag walang bahala. Tutugunan niya. Sikasuhon niya, tubagun niya ang atong mga pagampo. Kung itanaw niya ang pinasingkasing kang maluol ganito. Let's come to the Lord now in prayer. Our Father, in the name of your Son Jesus, kilala mo ang bawat isang